Marami po sa ating mga kapatid ang mga dumanas ng hindi inaasahan na kainaan sa pangatawan. Gayunpaman, alam natin ang Diyos pa rin na may kontrol ng lahat ng bagay at higit sa lahat, siya ang naghahari sa ating presensya at sa anumang pangyari, alam natin, masabi natin bahagi pa rin ng kanyang kalooban upang siya ang mataas natin sa ating mga buhay habang tayo dumaranas ng mga hindi inaasahang pangyayari. Mayroon po akong kwento sa inyo, mga kapatid. Mayroon pong isang bantog na pintor na kanyang ginagawa ang kanyang obra maestra at sa huling sandali, natapos niya ito. At kanyang tinawag ang kanyang alagad na sabi niya, ipagpatuloy mo itong ipakilala at ipakita sa mga tao. At agad sumunod ang kanyang alagad. At kanya itong sinimulan na ipakita at ipakilala sa mga tao. Hindi ang kanyang sarili ang naging sentro ng kanyang pagpapahayag, pagpapakita at pagpapakilala, kundi ang sentro ay ang sining, ang obra maestra at mismong ang pagkatao ng pintor. Ganyan din sa ministeryo ng Ebanghelyo. Hindi nakasentro sa mga ngaral. Hindi nakasentro sa sino mang tao, kundi tanging si Kristo lamang. Sapagkat si Kristo lamang ang tanging pag-asa ng lahat ng pananampalataya. Pero maaaring mangyari sa isang mga ngaral, ng isang ministro, na siya magdusa, na siya maghirap, na siya magtiis, at siya magtrabaho, magsisikap, alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. At kadalasan, sa mga ministro, sila yung tumatanggap ng pait, ng sakit, ng hirap, damdamin, isipan, at higit sa lahat layunin upang maipangaral ang salita ng Diyos, kung tawagin ay ministeryo ng Ebanghelyo. Pag sinabi pong ministeryo ng Ebanghelyo, ibig sabihin pangangaral ng Ebanghelyo. At nais kong dalhin kayo sa banal na kasulatan sa Colossus chapter 1 sa ating pagpapatuloy ng series ng aklat na ito. At sa ngayon ay ating pong babasahin ang versikulo 24 hanggang 29 na pinamagatan ko pong si Kristo ang sentro ng ministeryo at pag-asa ng kaluwalhatian. Si Kristo ang sentro ng pangangaral ng Ebanghelyo at pag-asa ng kaluwalhatian. Ganito po ang pagkakasabi. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo. At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na may payag ang salita ng Diyos. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila'y ninanais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Siya ang aming ipinapahayag na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Dahil dito'y nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Ito ang salita ng Diyos na pinamagatan nating si Kristo ang sentro ng ministeryo o pangangaral at siyang pag-asa ng kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang mundo ay umiinog
kay Kristo at hindi po sa amin. Dalangin namin na sa amin pong pagsama sa pag-inog sa mundong ito ay kami po ay sumasama at sumusunod at nagpapasakop at sumasamba kay Kristo na siyang una, kalagitnaan at katapusan ng lahat ng bagay. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin ang Banal na Espiritu na siyang mag-convict ng aming mga puso upang mabago ang aming buhay sa mga katotohanan ng aming mapapakinggan at matatanggap sa mga sandaling ito sa ministeryo ng Ebanghelyo. Maraming salamat po, Ama, at higit sa lahat, magligtas kayo nang wala pa sa tamang pananampalataya kay Jesucristo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aklat ng Kolosas, ayon po sa konteksto, dito itinuturo ni Pablo ang kataas-taasan ni Kristo. Ang kataas-taasan ni Kristo laban sa mga maling doktrina o aral na lumalaganap sa panahong ito, na ang kataas-taasan ni Kristo ay dinadagdagan ng mga filosofiya at ng mga mistisismo, yung mga aral na mayroon pang mga espiritual na kailangang kilalanin at sambahin ng mga tao upang sila'y totoong malapit sa Diyos, tulad ng mga anghel at tradisyon, turo ng tao. Pagkatapos ipakita ni Pablo na si Kristo ang kataas-taasan sa paglikha, nating tinalakay nakaraan mula sa verses 15 hanggang 18, ay kanya namang ipinakilala rin ang kataas-taasan ni Kristo pagdating sa katubusan. Pagdating po sa pagliligtas, ito'y napag-aral natin nakaraang Sunday, verses 19 to 23. At ngayon naman, ipapakilala ni Pablo na si Kristo rin ang sentro ng ministeryo o ang sentro ng pangangaral ng Ebanghelyo. At ito'y sa ating teksto, verses 24 to 29. So ang tunay na ministeryo ay nakasentro sa pagpapahayag ng hiwaga ng Diyos. At walang iba ang hiwaga ng Diyos kundi ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, tignan natin ang apat na bahagi sa ministeryo o pangangaral sa hiwaga ng Diyos na si Jesucristo ngayong umaga batay sa ating teksto. Una, mula po sa verse 24, unang bahagi ay ang kagalakan sa paghihirap para kay Kristo. Basahin natin ang verse 24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis. Now dito po sinasabi ni Pablo na sa kanyang pagmiministeryo ng Ebanghelyo, sa kanyang pangangaral, siya po ay nagagalak sa kanyang pagtitiis. Hindi dahil sinadya niya lamang tiisin o magalak, kundi may dahilan, alang-alang sa inyo. Napakalaga po yun, sapagkat wala pong ibang pinapangaralan si Pablo tungkol sa hiwaga ng Diyos, kundi ang iglesia. Kaya babasahin ko pong muli. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis, alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo, alang-alang sa kanyang katawan. Walang iba kundi ang iglesia. Sila pa rin na mananampalataya sa Kolosas. So, kung ating titignan mga kapatid, nagagalak si Pablo sa kanyang pagtitiis ng sa pangangaral, pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid sa mga Kristiyano sa Kolosas. At hindi lamang yon, kundi maging sa kanyang pagdurusa. Sa kasalukuyan siya po ay nakabilanggo sa dahilan na siya bilang isang ministro ay nagdusa, ibinalanggo dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Pero hindi niya ito ikinalangkot, kundi nagagalak siya sa kanyang pagtitiis. Dito po may papansin natin ang mga parirala o phrases, tulad halimbawa sa verse 24, pinupunan ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo. Ano ibig sabihin nito? Well, ito po hindi ibig sabihin kulang ang katubusang ginawa ni Kristo. Kulang. Kundi ang ministeryo ng Ebanghelyo ay papangaral na may kasamang pagdurusa. Hindi ito pasarap. Pag ikay nangaral ng tapat sa Ebanghelyo mismo, mga kapatid, tatanggap ka ng mga pagsaway.
tatanggap ka ng negatibo sa iyong tagapakinig o sa maraming tao. Tatanggap ka ng pagsalungat, paglaban sa iyo, sapagkat ipinapahayag mo ang katotohanan. At itong naranasan ni Pablo, kaya siya nabilanggo. Kaya ang pangangaral sa Ebanghelyo ay may kasamang pagdurusa. Hindi ibig sabihin kulang ang katubusan ni Kristo, kundi kinakailang harapin pa ang pagdurusa ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kailang harapin ito ng kanyang mga lingkod. Well, si Pablo po'y nagdusa sa lahat ng paraang ito. At maging sa aking din po panahon sa loob ng 39 years, ang dami pong mga naranasang pagdurusa. Andyan yung akating ka para pugutan ng ulo. Andyan yung barling ka sa harapan ng Armalite. Andyan yung habulin ka. Andyan yung pagmumurahin ka. Andun yung pasakitan ka ng kapwa mananampalataya at kapwa kapatid. Nagdurusa alang-alang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ngunit hindi ito kinasama ng loob ni Pablo, kundi kanya itong kinagagalak para pagtiisan upang lumago ang lahat ng mananampalataya. Malaman nila ang katotohanan. Ayon sa kasaysayan, si Pablo ay nasa gitna ng kulungan. Siya po ay nagtitiis habang isinusulat niya ang sulat nito at itinuturing niya ng pagdurusa bilang bahagi ng gawain ng ministeryo. Mga kapatid, ang mga lingkod ni Kristo ay tinawag hindi para guminhawa, hindi para hangaan, hindi para sambahin, hindi para sumikat, hindi para kumita ng pera. Gamitin ang iglesia para maabot niya ang kanyang pangarap na mga sasakyan, mga pera, na ginagastos ang pera ng iglesia. At pinagtatakpan ang ganitong kamalian. Hindi diyan tinawag ang totoong lingkod ng Diyos, kundi magdusa alang-alang sa katawan ni Kristo ang iglesia, ang church. Nag-aalay ng buhay tulad kay Pablo. Alang-alang maabot ang mga taong naroon sa dulo ng daigdig. Yan po ang kagalakan sa paghihirap. Hindi po madali ang mangaral, ang magtatag ng iglesia sa pamumuno at paggabay ng Panginoon. Hindi po. Ang dami pong itinayong iglesia ni Pablo. At ito'y bunga ng kanyang pagtitiis, pagdurusa, pagsisikap, at pagtaya ng buhay. Ganon din tayo sa iglesyang ito. 4 na iglesia ang natatag natin dahil ito ay kalooban ni Kristo na marami pang maabot. Pero napakaraming pagdurusa, pagtitiis, maging sa mismong mga mananampalataya. Maraming kumukontra. Mga taong, mga pastor, mga ngaral sa iba't ibang panig ng daigdig, sa 4 na haligi, doon lamang sila nangangaral at ang pinapangaralan nila ay mismong mga mananampalataya na. Walang pagdurusa doon. Walang pagtitiis. Ang unang bahagi po ng ministeryo ng Ebanghelyo ay ang kagalakan sa pagdurusa. Tulad po na isang sundalo na siya po ay handang magdusa alang-alang sa kapakanan ng kanyang bayan. Ganon din dapat ang mga lingkod ng Diyos na handang maghirap, handang magtiis, handang magsumikap alang-alang sa ikalalago, ikatitibay ng iglesia at ikaliligtas ng mga wala pa kay Kristo. Yun pong layunin ng isang ministro. Hindi para tumayo para pasikat at makitang magaling mangusap. No, ang layunin po ay para sa kaligtasan ng wala pa kay Kristo at para sa kalaguan ng pananampalatayang na kay Kristo na. Nariyan po ang pagsisikap sa pag-aaral mismong sa salita ng Diyos at hindi sa mga libro. Gaya nung ako'y nag-aaral pa sa RBPT. Pagdating sa aming preaching clinic, isa-isa kaming pinapatayo para mangaral. At marami nagsasabi sa isang magaling mahusay, talagang galing niya. Nag-research talaga. Ang dami niyang quotation. Ibig sabihin, napakaraming libro ang kanyang research.
Ang sabi ni Pastor Steve, hindi yan ang tamang pag-research. Ang tamang pag-research, anong sinasabi ng Biblia? Kung di maintindihan, punta ka sa Helps, ang libro. Pero hindi libro ang ipapangaral mo, kundi ang salita mismo. Yan po'y kasama sa pagsisika, pagdurusa ng isang ministro upang ipaalam ang katotohanan, maunawaan nila ang misteryo ng Diyos. Makilala nila si Kristo sapagkat ang pagkakilala kay Kristo kalaguan ng ating sanctification, kabanalan. Nalalayo tayo sa sanlibutan, sa kilos, pangatwiran sa sanlibutan, kundi ang katwiran ni Kristo ang ating naipamumuhay. Yan pong layunin ng ministeryo ng Ebanghelyo. Hindi lamang tayo nakapokus sa 4 na haligi, kundi dapat abutin natin ang mga taong wala sa mga haligi. Marahil ang pamilya mo, kanya-kanyang pananampalataya, maraming nang napahamak, ligaw, nasa pagdurusa ngayon. Pababayaan mo ba na sila'y manatili sa kaligawan ng kanilang kaluluwa? Nataglay mo ang katotohanan? Yan ang ministeryo ng Ebanghelyo, ipaalam sa lahat ng kinapal. Go and preach the gospel, making them disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and teach them. Turuan sila. Saan sila tuturuan? Sa lokal na iglesia. Upang sila ay makapanatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Yan po ang unang bahagi ng ministeryo ng Ebanghelyo, ang kagalakan sa paghihirap para kay Kristo. Ikalawang bahagi po ay ang katungkulan ng ministro. Ang katungkulan ng ministro, verses 25 to 26. Ganito po ang sabi. Ako'y naging ministro nito. Saan? Ministro sa hiwaga ng Diyos at ministro sa iglesia, ang katawan ni Kristo. Ako ay naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos. Katungkulan ito. Hindi ito karir. Hindi ito pagkakitaan ng pera. Hindi ito pagkakitaan ng kabantugan tulad ng artista. Kundi ito'y pinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo. Sabi ni Pablo, ipinagkatiwala ito ng Diyos sa akin para sa inyo, hindi para sa akin. Ano man kung magdusa ang isang lingkod, walang pakialam. Ang mahalaga ay ang tumibay ang bawat isa sa atin sa katotohanan mula sa salita ng Diyos, hindi sa tradisyon o turo ng tao. Ngayon, ginagawang katwiran na Napakalaga ng mga libro para maunawaan mo ang katotohanan. Kaya ngayon, halos lahat ng mga preachers, libro. Na hindi ko minamaliit yun, makahusay sila, magaling silang mag-research. Pero gaano na lang yung salita ng Diyos, simple mong ipapangaral ayon sa katotohanan na iyong nakita sa liwanag ng Banal na Espiritu. Yung po makapagbabago ng buhay ng tao. Kaya ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo upang lubos na may pahayag ang salita ng Diyos. Ang sabi, upang lubos na may pahayag ang salita ng Diyos. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Sino nagpapahayag ng salita ng Diyos? Banal na Espiritu. Tanda natin, ang kaligtasan mula sa Diyos, sa pamagitan ng Diyos, sa katapusan ay sa Diyos. Lahat ay gawa ng Diyos. Kaya ang sabi rito ni Pablo, sa isang phrase, lubos kong ipahayag. Yan po nakalagay sa verse 25. Nang ibig sabihin, sa Griego po, ganap na ipakita ang buong kalooban ng Diyos. Yun po yung Greek dun. Lubos na ipahayag. Yung pahayag dyan, to reveal. I-reveal, buksan. Bakit po? Ang sabi sa ordinaryong pahayag nito ay ganap na ipakita. Bakit po? Sapagkat lahat ng taong makasalanan bulag pagdating sa katotohanan ng espiritual. Kaya sa pamamagitan po ng maayos na pagpapaliwanag ng salita ng Diyos,
word for word, phrase by phrase, mga kapatid, ang banal na kasal, ang si Espiritu ang siya nagbibigay unawa at nakikita ng mga tao ang katotohanan mula mismo sa salita ng Diyos. Yun po yung pinagsisikapan. Ito po ang ginagawa ni Pablo, salita ng Diyos. Hindi tradisyon, hindi turo ng tao. Dahil ang mga tao ay bulag spiritually. At sila'y makakaunawa at makakita lamang ng katotohanan sa magitan ng malinaw na pagpapaliwanag ng salita. Sapagkat ang salita ang nagbibigay ilaw. Sabi nga ni Pablo, ni King David sa Psalms 119:105, ang salita mo ay lampara ng aking paanan at liwanag ng aking landas. Pag sinabing lampara ng kanyang paa, upang hindi siya madupila sa kanyang hinahakbangan, hindi siya magkamali sa kanan at kaliwa, at ang kanyang landas ay hindi siya maliligaw sa iba't ibang daan, kundi isang ilaw lamang patungo kay Kristo, the source of all light, na walang iba, si Kristo. Kaya nga sabi sa ating teksto sa verse 26, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Yung hiwagang ito nakatago sa mahabang panahon sa lumang tipan. Hindi nila maunawaan ano ito. Sino ito? Hindi nila kilala. Bastang sinabi lang sa unang Ebanghelyo, Genesis chapter 3 verse 15, binhi ng babae. Yun ang kanilang sinasampalatayanan na takapagligtas. Kaya ang sa lumang tipan, sila po'y naligtas sa pananampalataya doon sa pangakong binhi. Sa pangakong binhi. Tayo naman naligtas din sa pananampalataya sa ipinangakong binhi na walang iba kundi si Kristo. Malinaw na sa atin. Bakit po? Ipinahayag ito, binuksan ang hiwagang ito ng banal na Espiritu sa panahon po ng biyaya sa mga banal. Kaya napakarinaw po ngayon na hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko pa kilala si Kristo. Maybe, kilala nyo si Kristo, kinagisnan ninyo na kung sino si Kristo. Kaya naniniwala kayo na siya pinanganak ng Pasko, siya namatay ng Kwaresma, pero hindi po yan ang paliwanag ng banal na kasulatan kung sino si Kristo. Kailangan ang pananampalataya mo may laman, may katotohanan kang natanggap at naunawaan upang sumibol ang totoong pananampalatayang makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Hanggat hindi mo kilala si Kristo personally sa iyo mula sa banal na kasulatan, hungkag po ang iyong pananampalataya, hindi yan makapagliligtas sa iyo. Ang pananampalataya dumarating lamang sa pamagitan ng pakikinig ng salitang ipinapangaral tungkol kay Kristo. So ang mga katotohanan ito, mga kapatid, even in the old times, sa lumang tipan, alam nyo, pilit itong kinikilala. Sino ba ito? Maging mga propeta at those times, nangangaral sila tungkol sa hiwagang ito. Kaya marami pong naliligtas sa time na yon. Pero sila mismo, hindi nila kilala kung sino yung hiwagang ito. At mismo mga anghel sa langit, gustong silipin ang kasaysayan, sino ba itong ipinapangakong hiwagang ito? Nabasahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Ganito po ang pagkakasabi, 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta. Ang mga propeta, mga ngaral sa lumang tipan, na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Sila mismo nangangaral pero hindi nila kilala kung sino ito. 11, kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. 12, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo. Sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo
ngayon sa ating panahon ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Mismo mga anghel. Pero ngayon po malinaw sa atin dahil ang Banal na Espiritu ay nagpapahayag na. At ang Banal na Espiritu ang siyang nagbibigay unawa sa mga ngaral na habang pinag-aaralan nila ang salita, ang liwanag ng Banal na Espiritu ang nagbibigay pag-unawa sa salita at ito'y pinapakilala na walang iba kundi si Kristo. At dahil dyan, ang ministeryo ng Ebanghelyo ng mga ngaral ay direkta sa salita ng Panginoon na itinuturo sa iglesia upang makilala si Kristo, lumago kay Kristo, at maligtas kay Kristo. So ang tunay na tungkulin ng ministro ay hindi magpakilala ng bagong aral, turo ng tao, tradisyon ng tao, kundi ipahayag ang dating ipinagkatiwala ng Diyos. Ang dating pinagkatiwala na sa mga propeta hanggang sa bagong tipan. Walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Tulad po ng pagbabandilyo ng mensahe ng hari. Sa panahon po ng hari, magsusugo sila ng tagabandilyo. Kung tawagin yan sa Bible, evangelist. Para ipahayag ang mensahe ng hari. Ang gagawin nitong may dala ng sulat o mensahe, hindi niya ipapaliwanag ang kanyang sarili. Hindi niya ipapakita ang kanyang sarili, kundi matapat siyang ihatid ang mensahe mismo ng hari. Wala siyang babaguhin. Wala siyang babawasan. Ganyan po ang ministro ng Ebanghelyo. Hindi kukuha sa iba ng mensahe. Mawawala ng bisa ang mensahe mismo ng hari. So yun po ang ikalawang bahagi sa ministeryo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang una po, katungkulan ng ang una po ay ang pagkagalakad sa paghihirap ng ministro para kay Kristo. Ikalawang katungkulan ng ministro na ipahayag mismo ang salita ng Diyos. At ikatlo, ang hiwaga ng kaligtasan ang dapat marinig na si Kristo ay nasa inyo. Verse 27, sa kanila ay ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. Kung gaano kalaki kayamanan, kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo. Si Kristo na nasa inyo. Totoo bang nasa atin na si Kristo? O dito lamang kilala ko si Kristo kaya ako'y nanampalataya? Damang-dama ko, nangingilabot ang aking balahibo na ako'y mananampalataya kay Kristo. Hindi po yan ang batayan ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay yung may batayang napakinggan na unawaan mo, na inangkin mo buhat sa salita ng Diyos. Hindi po ito damdamin, kundi katotohanan. Hindi ito sigaw o lundag sa dilim, bahala na, basta ako'y naniniwala kay Kristo. Hindi po. May batayan po ang iyong pananampalataya at ang batayan ay ang katotohanan ng napakinggan mo mula sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yung salitang hiwaga po rito sa verse 27, ibig sabihin dating nakatago. Ngayon ay ipinapahayag sa mga banal. Ipinapahayag sa mga pinili ng Diyos. Naunawaan nila. Lumalagaw sila. Namumuhay tayo sa kabanalan. Ang isang banal, ang isang Kristiyano na hindi po nakakaunawa ng hiwaga ng Diyos, marami pong dahilan ang kanyang pamumuhay Kristiyano. Marami siyang katwiran. Nagpapalusot siya. Hindi siya sumusunod sa katotohanan. Kaya wala siyang kabanalan. Nawawala po
Nahadlangan ang kanyang pamumuhay pagsunod kay Kristo hanggang maging tulad siya kay Kristo. Kasi marami siyang katwiran. Marami siyang dahilan. Hindi tayo nakapag-persevere. Kailangan tayong namumuhay sa kabanalan. Ito po yung hiwaga. Sa panahong ito, ang mga Hudyo ay naniniwala na sila lamang ang bayan ng Diyos. Sila lamang ang pinili ng Diyos. Ngunit ipinakita ng Diyos na pati ang mga hintil ay kabahagi ng hiwagang ito. Hanggang ngayon, saradong utak ng mga Hudyo. Nagkalat na sila sa buong daigdig. Wala na yung original Israel. Lahat ay nagkalat na. At naniniwala na sila ang pinili ng Diyos at hindi ang mga tao ngayon sa ating panahon. Pero bukas na po ang Ebanghelyo sa mga banal na tayo'y kabahagi sa bayan ng Diyos. So ang sentro po ng hiwagang ito ay si Kristo mismo. Ang sabi po ni Pablo, si Kristong nasa inyo ang pag-asa ng kaluwalhatian. So tulad ng isang kayamanan na tuklasan, alam natin may parables po on Jesus Christ na may kayamanan na tuklasan sa bukid at walang ibang kayamanan niya kundi si Kristo. Ang ginawa nung nakatuklas, tinakpan niya ito uli. At ibinenta niya lahat ng kanyang kayamanan kapalit sa isang nag-iisang kayamanan, walang iba si Kristo. So lahat po ng hadlang para maangkin niya si Kristo, mapanghawakan si Kristo, ibinenta niya lahat. Ibig sabihin, binaliwala niya ang halaga nito kapalit lamang sa isang kayamanan na walang iba kundi si Kristo. Ganun ba ang ating interes? Ganun ba ang ating pagsamba kay Kristo? Na higit siya sa lahat ng bagay? Nasaan kayo sa tuwing magtitipon ang mga bayan, tao ni Kristo? Pang-apat at panghuling bahagi sa ministeryo ng salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo, ay ang layunin ng ministeryo. Ang layunin ng ministeryo. Verse 28 to 29. Siya ang aming ipinapahayag. Yan po ang ultimong layunin. Mahayag si Kristo. Sa gitna natin, sa gitna ng mundo. Siya ang aming ipinahayag. Sino siya? Aming. Si Pablo. Tapat. Nagdurusa. Tinatanggap anumang pagtitiis, alang-alang sa pagpapahayag ng hiwaga ni Kristo. Kaya ang sabi niya, siya ang aming ipinapahayag. Paano ipinapahayag? Sugar-coated? Matamis? Pinapasarap? Pinapagandang pangungusap? Gagamit ng mga malalalim na mga termino na hindi pinapaliwanag? Kailangan gumamit ng ibang salita para makitang magaling? Ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay dapat maabot sa pinakamababang tao. Maunawaan nila kahit walang pinag-aralan. Hindi mo gagamitin ang matataas na salita para lamang sa mga elite. Gamitin mo ang Ebanghelyo ng Diyos para sa mga pinakamababa, sapagkat nalulugod ang Diyos sa mga mapagpakumbaba. Siya ang aming pinapahayag. Paano? May pagbibigay babala. Binabalaan ang bawat isa, bawat tao. Tinuturuan ang bawat tao. So hindi po pagpapakita ng galing, ng husay, ang pangangaral, kundi katapatang binabalaan ang mga tao when it comes to sin, sa kasalanan. At tinuturuan anong dapat gawin. At ang pagtuturo at pagsaway sa buong karunungan, hindi po sa buong pinag-aralan, kundi karunungan ng Diyos. Sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Anong silbi ng matugatog ng mga pananalita na walang naunawaan, kundi ang galing niya. Tulad sa Bisaya, pinaulit ko yung pamamaraan ng worship doon kasi English eh. Kasi yung pong dala ng mga foreigner, mga Baptist, Methodist, ano pa man, nang dumating sa Pilipinas, English, natural. Siyempre. Ang teachings is English, ang kanta ay English.
Pero pagdating ng pagkatapos ng pangangaral sa fellowship, Bisaya na. Kaya di man kantigo mo sulti Bisaya itong mga, English yung mga Bisaya. At hanggang sa dumating kami ni Mama 1987, ganun ang ginagawa ng iglesia. Kaya matatanda ron, pag kumakanta na, Jesus is alive, hindi na naintindihan. Pero nung sinimulan nating awitin ang Binisaya, na mayroong kinumpo si Jesus ang dalan, Binisaya ko yung John 14:6, tsaka Acts 12, si Jesus ang dalan, ang kinabuhi o kaluwasan. Nanlalaki yung mata ng mga tatanda dahil naunawaan nila ang Bisaya. Pero mo, 10 taon silang nakikinig sa preacher, English, wala silang naunawaan. Anong nabago sa kanila? Wala pong nakitang nabago sapagkat hindi sila kailanman naligtas. Ang kaligtasan po makapagbabago ng buhay ng tao. Bakit natin gamitin ang matatayog ng mga salita na hindi naunawaan? Samantala yung mga may pinag-aralan na unang-unawa nila ang salitang mababa. Hindi na kailangan i-interpret sa kanila. Di lalo pa yung mahihina. Kaya ang pagtuturo buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Paano sila maging sakdal kay Kristo kung wala silang naunawaan? Then 29, dahil dito'y nagpagal din naman ako. So ginawa ni Pablo lahat po ng pagsisikap, pagpapagal para maihatid ang Ebanghelyo ng simple, malinaw, magaan na naunawaan ng lahat. Kaya sabi ni Pablo, dahil dito'y nagpagal din ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa. Philippians chapter 2 verse 13. Bilang Kristiyano, siyang Diyos nagbibigay sa atin ng pagnanasa at pagsasagawa upang maibigay sa Kanya ang kaluwalhatian. Hindi ating sarili. Kailangan lang natin ang pagpapagal at pagsisikap ayon sa paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Diyos pa rin ang gumagawa nito sa akin. Kaya, kailangan sa ministeryo ng Ebanghelyo, alam natin ang layunin. Layunin ng ministeryo, iharap ang bawat isa na sakdal sa harapan ng ating Panginoon. Si Pablo po ay nagtuturo para sa bawat tao. Marami pong iglesia ngayon na hindi sila makapag-preach yung mismong level ng pinakamababa sapagkat naniniwala sila kung ikay pinili ng Diyos, ikay binigyan ng special na karunungan. Kayo mga elite. Mga pili lamang. Wala pong ganun. Ang Ebanghelyo kay dapat maunawaan ng pinakamababa upang maluwalhati ang Diyos at hindi tao. So ayon po sa banal na kasulatan, ang layunin ng ministeryo ay hindi ang pag-angat ng ministro. Hindi ang pagsikat ng ministro, kundi ang pagpapakilala sa bawat isa o bawat tao upang maging sakdal kay Kristo. Kaya ang isang totoong guro, isang totoong ministro ay nagsisikap, nagsusumikap hindi para sa kanyang pangalan, hindi sa kanyang para hangaan, kundi para makita ang kanyang mga tinuturuan na natututo, na nakakaunawa, na nagbabago ang buhay nila at katwiran nila. Makikita mo, iba na siya pagdating ng Sunday, iba na siyang pagkatao. Makikita mo siyang wala ng mga dahilan, wala ng pangangatwiran, kundi ang alam niya ay sumunod kay Kristo. Kaya nga po mga kapatid, si Kristo ang sentro ng ministeryo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. At sa pagngangaral ng Ebanghelyo, may 4 na bahagi. Una, kagalakan sa paghihirap alang-alang kay Kristo. Ikalawa,
katungkulan ng ministro ay ang ipahayag mismo ang salita ng Diyos. Yan ang sinabi ni Pablo. Walang sinabi si Pablo, lahat ng mga komentaris ko dyan, padalhin mo rito, dahil yan ang ipapangaral ko. Wala pong sinabi si Pablo. Kundi tulong ang komentaris. Ngunit ang ipapangaral mo ay mismong salita ng Diyos. At ikatlo, hiwagan ng kaligtasan, si Kristong nasa inyo. At panghuli, layunin ng ministeryo, iharap ang lahat na sakdal kay Kristo. Yun po ang layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo tunay na kay Kristo, huwag tayong magtaka kung tayo'y daranas ng pagdurusa, alang-alang sa Kanya. Ang pagdurusa ay bahagi ng ating pagkatawag. Ibig sabihin, bilang Kristiyano na nagtataglay kay Kristo, magsikap, magtiis, magdusa, alang-alang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At ang pagbabahagi natin ay hindi lamang sa iglesia, maging sa ating tahanan. Alam natin, isa sa mga aral ng Panginoon, hindi siya nagdala rito ng kapayapaan, kundi nagdala siya ng tabak. Upang lumabas ang paniniwala ng magulang na kontra sa paniniwala sa mga anak. At sila'y pagkasunduin ng salita ng Diyos. Maaaring ang mga magulang, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, ano paman, at sila'y dyan ay sinilang at dyan na mamamatay, ngunit ikaw taglay mong katotohanan kay Kristo, kailangan talaga nandun ang pagsisika, pagsusumamo, at pakikipagbaka na sila'y akitin, akain natin sa katotohanan. Matitiis mo ba mga magulang mo na sa impyerno? Dahil sa kakulangan mo. Mangangaral ka ng Ebanghelyo, tas mismo mga anak mo hindi mo napapangaralan. Hindi yan ang layunin ng Ebanghelyo. Ang ministeryo natin bilang iglesia ay dapat nakasentro sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Hindi sa mga aktibidad, hindi sa mga paglabas-labas, magsama-sama sa labas ng iglesia. Kung tayo man ay magkaroon ng fellowship sa mga women's, sentro pa rin ang salita ng Diyos. Men's fellowship, sentro ng salita ng Diyos. Senior citizens fellowship, sentro pa rin ang salita ng Diyos. Hindi po sa mga iba't ibang mga bagay. Ang ating pag-asa hindi sa ating sarili, hindi sa ating kayamanan, o hindi sa ating mga gawa, kundi si Kristo na nasa atin ang siya nating pag-asa. Nawa magkaisa tayo. At magkaisa rin tayo sa ating pamilya na sila'y madala natin sa ministeryo ng Ebanghelyo. At kaawaan tayo at kabaga ng Diyos at bigyan tayo ng kakayanan na madala natin sila sa kaharian ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong salita na kung saan tunay na kung ito'y aming pananatilihin sa aming buhay, malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa amin. Palayain niyo kami, Ama. Palayain niyo ang aming pamilya. Palayain niyo ang aming kamag-anakan. Palayain ninyo ang mga taong dinadala ninyo sa aming harapan sa anumang lugar, anumang panahon na may bahagi namin ang iyong Ebanghelyo sa kanila. Maraming salamat po, Lord. Ito pong dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.